Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng mga titulo para sa mga agrarian reform beneficiaries sa Iloilo. Nasa higit 2,700 land titles ang ipinamahagi sa Western Visayas sa ilalim ng programa ng Department of Agrarian Reform. Katumbas ito ng 2,903 na ektarya ng agricultural land. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng ilang farm equipment at pagbubukas ng ilang pasilidad sa rehiyon sa ilalim ng proyekto ng DAR. Patuloy na tinitiyak ng Pangulo ang pagbibigay ng tulong sa lahat ng magsasaka sa bansa. Lusot na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang 2024 National Budget. Kinumpirma ni Senator Sonny Angara na isa sa napagkasunduan sa BICAM ay ang pag-alis sa confidential funds ng Department of Education, Office of the Vice President at iba pang civilian agencies. Samantala, kapwa nagkasundo ang Senado at Kongreso o Kamara na dagdagan ng 2 billion pesos ang pondo ng Philippine Coast Guard at Department of Information and Communications Technology. Mababatid na mahigit 5.768 trillion pesos ang proposed budget para sa 2024 kung saan nakasentro sa mga programa na may kinalaman sa edukasyon, infrastructure at health sector. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gipasalamatan sa Department of Information and Communications Technology kung DICT Region 11 ang mga naglangkob sa mga pampubliko ug pribadong sektor nga mitabang sa katumanan sa mga programa ug serbisyo sa maong ahensya. Kini ato sa gihimong partner summit sa DICT 11 natong Disyembre 5 ning tuiga. Lakip sa giila sa DICT 11 ang aktibong partisipasyon sa mga local government units sa digitalization sa business permit and licensing permit, implementasyon sa free Wi-Fi program o sa katukuran sa Digital Transformation Center nga magamit sa mga tao sa pag-access sa online government services, online job o online trainings. Gidayeg usab sa DICT 11 ang kontribusyon sa academe isip representante sa riyon sa Hack for Gov Cyber Challenge o uban pang mga kompetisyon. Giila usab sa DICT 11 ang tabang sa mga media organization aron mapahibalo o mapasabot ang mga programa sa ahensya. Dako usab ang natabang sa mga non-government organization, ilabi na aron magiyahan ang mga startup companies nga ginasuportahan usab sa DICT 11. Nanghinat usab si DICT 11 Director Eva May de la Rosa nga magpadayon pa ang suporta sa nagkadaihang sektor sa pagpatuman sa uban pang programa nga nakapokus sa tumong sa gobyerno nga mapahimuslan ang digital nga pamaagi sa paghatod sa serbisyo diha sa publiko. Dako po kay tabang atong mga partners para sa promotion sa cybersecurity. Ug sa tanang project sa DICT, nang hinaot mi nga magpadayon mo sa pag-partner sa MOA para mas dako wide ang atong reach. Samtang niani og pagdaig ang gihimong kabayanihan sa usa ka bombero dinhi sa Davao City, kinihuman sa gihimong pagtabang ni FO3 Robert Limuel Adolfo sa usa ka tricycle driver nga giatake sa kasing-kasing diha sa Mintal, Davao City. Pasado alas 7 niadtong Huwebes sa buntag, on duty ang mga bombero niadtong tungura. Nag-CPR si Adolfo sa pasyenteng nawad-an og panimuot. Gidala dayon ang maong pasyente sa Southern Philippines Medical Center. Dinasayran nga buhi ang mga pasyente o kasamtangan nga ginatambalan. Og mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot. Mayong adlaw. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.